Sa pagkawala ng Fox, tuluyan nang naglaho ang ilusyon. Ligtas na lumapag sa damuhan si Lin Zishan kasama si Shen Qinghan. Habang nagigising si Li Muyo at ang buong grupo mula sa mind control, litong-lito silang nagtanong kung nasaan na ang malanding babaeng Fox. Kalmadong ipinaliwanag ni Lin Zishan na naitaboy na niya ang kalaban. Nagulantang si Instructor Lu at tinanong kung paano niya ito nagawa. Nagpaliwanag si Lin Zishan ng isang kalahating katotohanan. Sinabi niyang marupok ang katawan ng Fox at naubos ang mental energy nito sa pagpapanatili ng mga ilusyon, kaya hamina ito sapat para mapaalis niya. Tinanggap naman ni Instructor Lo ang loikong paliwanag na ito at nagpasalamat sa pagliligtas sa grupo. Nakahinga ng maluwag si Lin Zishan, laking pasalamat na naitago ng kanyang pagpapanggap ang tunay niyang kakayahan. Subalit ang panandaliang katahimikan ay muling bumasag sa isang nakabibinging dagandong na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Nagpulasan ang mga kawan ng ibon sa takot habang kinakabahan ng grupo sa kung anong nangyayari. Dahil sa nararamdamang panganib, ginamit ni Lin Zishan ang kanyang abilidad na Eye of the Sky. Sumilip siya sa pagitan ng mga dambuhalang puno upang tignan ang paparating na banta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang isang higanting pader ng tubig sa abot tanaw. Agad siyang sumigaw ng babala na may dambuhalang tsunami na paparating sa kanila. Mabilis na nagutos si Lin Zishan na pumunta sa mataas na lugar, sabay turo sa isang punong may taas na mahigit 100 metro. Binuhat niya si Shen Qinghan at mabilis na tumalo ng grupo sa malalaking sanga upang takasan ang baha. Habang nakakapit sa isang matibay na sanga, nanginginig na pinanood ng grupo ang pagpuno ng tubig sa kalangitan. Dahil sa taas ng alon, nagduda ang ilang estudyante kung ligtas ba talaga sila sa taas ng puno. Habang papalapit ang marahas na agos, sumigaw si Instructor Lu ng isang matigas na utos na kumapit silang lahat ng mahigpit. Hamampas ang dambuhalang tsunami sa kagubatan, pilit na inuuga ang mga higanting puno at ginawang isang nagngangalit na karagatan ang buong paligid. Nang lumipas ang unang bagyo, nakahinga ng maluwag sina Lu Yongjan at Li Muyo. Namangha si Lu Yongjan na nakayanan ng puno ang lakas ng impact. Habang inamin ng nanginginig na si Li Muyo na halos mamatay na siya sa takot, isang system window ang biglang lumitaw sa harap ni Lin Zishan. Ito ay notifikasyon na nalampasan niya ang isang extreme disaster. Nagulat siya nang ma-unlock ang isang bagong attribute na tinatawag na survival of the fittest, dahil alam niyang mahigit 1 taon na itong hindi nagpapakita dahil sa sobrang higpit ng mga kondisyon nito. Habang naghahabol sila ng hininga, nagtataka si Li Muyo kung paano nagkaroon ng tsunami sa gitna mismo ng kalupaan. Ipinaliwanag ni Lin Zishan na walang duda, ito ay gawa ni Principal Mo Dongji. Sinabi niya na ang punong guro ay kasalukuyang nasa isang matinding labanan laban sa Divine Envoy ng Plant God Cult para protektahan sila, at nag-aalala siya kung ano na ang lagay ng bakbakan. Ngumiti si Li Muyo at tiniyak sa grupo na huwag mag-alala. Ayon sa kanya, dahil ang punong guro ay isang malakas na rare level expert na may Flood Dragon Gene, halos wala siyang katapat sa ganitong katubigang kapaligiran. Subalit biglang gumana ang danger perception ni Lin Zishan at nagbigay ng isang matinding babala. Natarante siya nang maramdaman ng isang nakakasindak na presensya na papalapit, kaya agad siyang sumigaw sa kanyang mga kasamahan na papunta sa kanila ang kaaway. Gamit ang kanyang pinalakas na pakiramdam, tumungala si Lin Zishan at namataan ang nakamaskarang Divine Envoy na mabilis na tumatalon sa mga dulo ng puno, at madaling binabaybay ang itaas ng bahaing gubat. Nang makitang papalapit na ang malakas na kaaway, pinagpawisan ng malamig si Lin Zishan dahil sa isang nakapanghihilakbot na realisasyon, kung tinutugis na sila ng Divine Envoy, ibig sabihin ay natalo na si Principal Mo Dongji. 10 minuto bago ang mga pangyayaring ito, umabot sa kasukdulan ng labanan nina Principal Mo Dongji at ng nakamaskarang Masked Envoy. Nakatayo sa ibabaw ng isang alon, inutusan ni Mo Dongji ang kanyang dambuhalang asul at nagliliwanag na water dragon na mabagsik na dambahin ang Masked Envoy. Bumangga ang halimaw na tubig sa kalaban, hinampas ito ng malakas na kuko, at napagulong ito patalikod. Malubhang nasugatan, laking gulat ng nakamaskarang lalaki nang mapagtanto niyang padalos-dalos na isinakripisyo ni Mo Dongji ang kanyang life essence blood para palakasin ang napakatinding teknik na iyon. Habang naghahanda ang dambuhalang water dragon para durugan siya, napagtanto ng naipit na Masked Envoy na kailangan na rin niyang gumamit ng matinding hakbang. Isang malaking balto ng makakapal at madilim na pulang baging ang marahas na sumabog mula sa ilalim ng lumaragasang tubig, na ikinagulat at hindi napaghandaan ni Mo Dongji.
Nabigla sa ganting atake, desperadong tinangkang iwasan ni Modong G ang makapal na pananalasa ng matinik na pulang baging. Habang ligtas na lumulutang sa ibabaw ng tubig, isiniwalat ng Masked Envoy na kaya rin niyang isakripisyo ang kanyang Essence Blood para sa kapangyarihan. Sa ibaba, mabilis na nagpulupot ang kanyang pinalakas na mga pulang baging, na tuluyang nagkulong kay Modong G sa loob ng isang makapal, matinik, at bilog na hola. Matapos kutsain ang nakulong na punong guro, tinalikuran ng nakamaskarang Masked Envoy ang laban at umalis, habang pilit namang sinusuntok ni Modong G ang makakapal na baging mula sa loob para makawala. Iniwan niyang nakakulong ang kanyang kalaban, at mabilis na tumalon ang Masked Envoy patawid sa binahang tuktok ng mga puno patungo sa kanyang tunay na pakay. Balik sa kasalukuyan, ipinaalam ni Lin Zishan sa kanyang mga nag-aalalang kasamahan na natalo ang punong guro. Dahil naramdaman niyang papalapit na ang Masked Envoy ng Kaito, ipinaliwanag niyang siya ang tunay na target ng kalaban at nagboluntaryong maging pain para ilayo ito sa kanila. Walang pag-aatubiling tumalon si Lin Zishan ng patiwarik mula sa mataas na sanga papunta sa malalim na baha sa ibaba. Habang balisang tinatawag ni Shen Qinghan ang kanyang pangalan, at kinukumpirmang nararamdaman din niya ang papalapit na malakas na presensya, kinuha ng sugatang si Instructor Lu Tianrang ang pamumuno. Inutusan niya ang mga estudyante na lumikas agad sa eksaktong kasalungat na direksyon ni Lin Zishan para masigurado ang kanilang kaligtasan. Sa paglangoy niya sa baha, pinagmasdan ni Lin Zishan ang nakamaskarang Masked Envoy na tumutugis mula sa tuktok ng mga puno. Kampanteng gumana ang kanyang taktika bilang pain at ligtas na ang kanyang mga kasamahan, napagtanto niyang hindi na niya kailangang manatiling lantad malapit sa ibabaw ng tubig. Sumisid ng mas malalim si Lin Zishan at inactivate ang kanyang bagong kuha na Water Affinity Attribute mula sa kanyang sistema. Alam niyang ang tanging pag-asa niya para makaligtas sa pagtugis na ito ay ang umasa sa abilidad na ito para sa isang himalang pagtakas. Habang binabaybay ang nakalubog na kagubatan, napagtanto ni Lin Zishan na dahil hindi naman malubhang nasugatan ng Masked Envoy, siguradong hindi humantong sa patayan ang naging laban nito kay Principal Modong G. Sa pag-aakalang baka nakulong lang ito, nagtungo siya patungo sa pinagmulan ng tsunami para iligtas ang punong guro. Subalit, biglang nagbabala ang pakiramdam ni Lin Zishan sa panganib nang maramdaman niya ang isang mabilis na atake na paparating mula sa ibaba. Mabilis niyang inikot ang kanyang katawan, at muntik na siyang mahagip ng isang dambuhalang matinik na pulang baging na mabilis na bumulusok sa tubig at nilagpasan siya. Nakatayo sa ibabaw ng nagtataas ang kumpol ng mga demonyong pulang baging sa ibabaw ng tubig, laking gulat ng Masked Envoy sa bilis lumangoy ng isang ordinaryong tao. Dahil napagdesisyon ng huwag maliitin ang bata, nagpasya siyang tapusin agad ang pagtugis. Sa pamamagitan ng isang kumpas, inutusan ng Masked Envoy ang pagkalaki-laking kumpol ng mga pulang baging na bumulusok sa ilalim ng tubig, walang awang hinahabol si Lin Zishan habang desperado itong sumisisid ng mas malalim. Subalit, masyadong malawak ang atake para iwasan. Tanggap ni Lin Zishan ang malaking agwat ng kanilang lakas nang abutan siya ng mga matinik na pulang baging, na mahigpit na pumulupot sa kanyang mga braso, binti, at katawan, dahilan para tuluyan siyang hindi makagalaw. Nang maramdamang nahuli na ng mga baging ang target, matagumpay na naikuyom ng Masked Envoy ang kanyang kamao, at idineklarang nahuli na rin niya sa wakas ang kanyang biktima. Biglang napalitan ng pagkalito ang kumpiyansa ng Masked Envoy. Nagulat siya nang maramdaman niyang biglang nawala ang higpit ng kanyang mga baging. Sa kailaliman ng tubig, malayang lumalangoy si Lin Zishan. Bakas ang pagtataka sa Masked Envoy kung paanong bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang mga mahiwagang baging. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na ginagamit ni Lin Zishan ang bago nitong kapangyarihan sa pagkontrol ng mga halaman para kontrahin ang kanyang patibong. Dahil hindi makapaniwala sa nangyayari, inakala ng galit na Masked Envoy na pamalya lang ang kanyang teknik. Desididong huwag pakawalan ang kanyang biktima, nagpakawala siya ng mas malaki at mas makapal na kumpol ng mga pulang baging para siguraduhing mahuhuli niya ito. Mabilis na sumugod sa ilalim ng tubig ang pagkalaki-laking kumpol ng mga matinik na baging, at muling nilamon nito si Lin Zishan. Mahigpit na pumulupot ang mga baging sa kanyang katawan, dahilan para buong kumpiyansang ideklara ng Masked Envoy na imposible na itong makatakas. Kalmado namang inactivate ni Lin Zishan ang kanyang Lord of the Forest attribute. Laking gulat ng Masked Envoy nang balutin si Lin Zishan ng isang nagliliwanag na aura, at agad na lumuwag ang pagkakapulupot ng mga mahiwagang baging, na tila ba nawalan ng bisang igapos siya. Nang mapagtantong may itinatagong lihim ang binata na kayang kontrahin ang plant magic ng Plant God Cult,
nagdesisyon ang sakim na masked envoy na siya na mismo ang personal na dadakip dito. Batid niyang isang malaking tagumpay ang paghuli sa bata, kaya naman sumisid siya sa baha para tugisin si Lin Zishan. Habang lumalangoy palayo sa mga nakalubog na ugat ng puno, naisip ni Lin Zishan na sapat na ang oras na inaksaya niya sa kalaban. Sa pag-asang ligtas ng nakalikas sina Shen Qinghan at ang buong team, nagdesisyon siyang oras na para tuluyan ng takasan ang humahabol sa kanya. Pagsapit ng masked envoy, agad na ginamit ni Lin Zishan ang kanyang natural camouflage skill. Perpekto siyang humalo sa kapaligiran sa ilalim ng tubig, kaya naman nanatili siyang nakatago habang dirdiretsong lumangoy ang masked envoy at nilagpasan lang siya nito. Napatigil sa pagtugis ang naguguluhang masked envoy matapos tuluyang mawala ang kanyang target. Laking gulat niya nang mapagtantong hindi na niya maramdaman ang presensya ni Lin Zishan, kahit paggamitin niya ang kanyang advanced spiritual perception. Saglit na napaisip ang nakamaskarang lalaki at bumuo ng panibagong teorya. Napagtanto niya na dahil nagsilbing pain lang si Lin Zishan para makaubos ng oras, siguradong bumalik ang bata para sundan ang kanyang mga kasamahan ngayong nakawala na siya. Kumbinsido sa naisip na conclusion, mabilis na lumangoy ang masked envoy patungo sa direksyon ng mga tumatakas na estudyante para harangin ang mga ito. Mula sa kanyang pinagtatagwan, tahimik at kalmadong pinagmasdan ni Lin Zishan ang kalaban habang kinakagat nito ang pain at lumalangoy palayo. Ngayong nakalayo na ang tumutugis sa kanya, mabilis na lumangoy si Lin Zishan sa kasalungat na direksyon. Alam niyang para masiguradong makakaligtas ang lahat, kailangan niyang unahin ang pagliligtas sa nakulong na punong guro. Samantala, sa di kalayuan, biglang inihinto ng nakamaskarang masked envoy ang kanyang paghahanap sa binahang kagubatan, dahil naramdaman niyang mali ang una niyang hinala, at doon niya napagtantong na isahan siya. Sa kailaliman ng tubig, tuluyan ng namataan ni Lin Zishan ang bilog na holang gawa sa madilim at pulang baging. Dahil nakilala niya itong patibong na bumibihag kay Principal Modongji, nilapitan niya ito para palihimsan ang gamitin ng kanyang Lord of the Forest na abilidad at kalagin ang pagkakagapos ng punong guro. Ngunit bago pa man makakilos si Lin Zishan, marahas na nawasak ni Principal Modongji ang makapal na hola mula sa loob. Habang nakatayo sa gitna ng mga nagutay-gutay na baging, napansin niya kung gaano katibay ang kulungang iyon at nagdesisyong kailangan niyang mabilis na mahanap sina Lin Zishan at Shen Qinghan. Umahan naman si Lin Zishan sa malapit para batiin siya. Gulat na nagtanong si Modongji kung paano siya nakapunta roon. Paliwanag naman ng binata, tinugis daw siya ng masked envoy ng Plant God Cult at nagkataon lang na napadpad siya sa kinaroroonan nito habang tumatakas. Naudlot ang kanilang pag-uusap nang biglang bumulusok at bumaon sa tubig ang matutulis na pulang baging mula sa itaas. Nang mapagtantong naabutan na sila ng nakamaskarang masked envoy, sumigaw ng babala si Lin Zishan at muling sumisid ang dalawa sa kailaliman para iwasan ang mga nakamamatay na atake. Habang umiiwas sa mga nakalubog na sanga, nanguna si Modongji at mabilis na hinayla si Lin Zishan sa paglangoy. Bilib na bilib ang binata sa pambihirang liksi ng punong guro, at napagtanto niyang sa ilalim ng tubig, na maituturing na teritoryo nito, kahit ang masked envoy ay hindi mapapantayan ang bilis niya. Nang makalabas sa sakop ng masked envoy, biglang umahan ang dalawa mula sa tubig at tumalon ng napakataas lagpas sa mga sanga ng puno. Paglabas nila, napalitan ng matinding pagkagulat ang kanilang mga mukha nang may makita silang isang dambuhalang bagay na naghihintay. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang dumating na ang mga armadong reinforcement mula sa Central Military District, na may kasamang mga transport helicopter, mga lumulutang na sundalo, at isang higanteng pulang mechanical suit. Kinausap ng nangungunang opisyal na nasa loob ng higanteng pulang mech ang punong guro. Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala nila, at nagpaliwanag na pansamantalang nagkagulo sa military base dahil sa isang nagpapanggap na espiya ng Plant God Cult. Subalit, kung kailan pakiramdam nila ay ligtas na sila, isang malakas at nakakabinging alarma ang umalangaw sa paligid. Bakas ang gulat kina Modongji at Lin Zishan. Noong unay inakala ni Modongji na naglakas loob pa rin ang mayabang na masked envoy na umatake sa kabila ng napakalaking puwersa ng militar na nakapaligid. Ngunit sa huli, napagtanto ng punong guro ang nakakakilabot na katotohanan, ang mga lihim na ahente ng Plant God Cult ay nandito lang pala, nagtatago mismo sa pangkat na dapat sana'y magliligtas sa kanila. Habang nakatayo si Modongji kasama sina Lin Zishan at Shen Qinghan, bigla siyang natauhan. May nakatagong espiya sa mismong mga reinforcement. Mabilis siyang kumilos, hinawakan niya ang dalawang estudyante at tumalon mula sa higanteng puno patungo sa rumaragasang tubig sa ibaba,
sa desperadong pag-asang matakasan ang mga nakaitim na armor na naghihintay sa itaas. Gayunpaman, walang awang sumisid din sa tubig ang mga nakabaluti para tugisin sila, kaya laking gulat ni Modong-ji nang matuklas ang lahat ng mga nagpapanggap na tagapagligtas na ito ay mga espiya pala. Habang pinapanood ang matinding habulan mula sa ibabaw, naghinala si Instructor Lu na ang buong reinforcement team ay palihim na kabilang sa masamang kulto. Dahil batid ang panganib, nagmamadali niyang inutusan sina Mei Wei at Liu Yu na kailangan na nilang lumikas agad para maiwasang maipit sa napipintong labanan. Biglang nabasag ang tensyon ng marahas na sumambulat ang isang dambuhalang haligi ng tubig mula sa baha sa di kalayuan. Umahan si Modong-ji mula sa tubig, bitbit sina Lin Zishan at Shen Qinghan na ligtas na nakapaloob sa mga matitibay na bowl ang tubig. Ngunit kasabay rin nilang umahan ang mga walang awang kalaban na nakaitim na armor. Habang lumulutang sa ere at tuluyang napaliligiran ng mga armadong miyembro ng Plant God Cult, may pagkabahalang napagtanto ni Modong-ji na hindi na sila makakatakas nang harapin siya ng nakapanghihilakbot na lalaking nakamaskara ng Plague Doctor. Casual nitong sinabi na mahirap marating ang ganoon kabihirang evolutionary level, kaya iminungkahi nitong iwasan na lang nilang patayin ang isa't isa. Inalok nitong palalampasan niya ang punong guro at ang mga estudyante kung ibibigay na lang nito sa kanya si Lin Zishan. Galit na tinanggihan ni Modong-ji ang mayabang na demand ng nakamaskarang lalaki, at tuluyan siyang nag-transform sa kanyang malakas na half-dragon state, handang makipaglaban. Malupit siyang kinutya ng lalaking nakamaskara, at sinabing nababaliw na siya para isakripisyo ang kanyang life essence blood at sirain ang sariling potensyal para lang iligtas ang dalawang tagalabas. Hindi natinag si Modong-ji, mabagsik siyang nagpalabas ng maraming higanteng water dragon mula sa nakapaligid na baha. Kasabay ng isang nakakabinging atungal, sumugod ang mga dambuhalang water dragon at marahas na inatake ang mga lumulutang na miyembro ng Plant God Cult. Sinasamantala ang magulong sitwasyon, gumamit si Modong-ji ng umiikot na alon para malakas na itulak sina Lin Zishan at Shen Qinghan palayo sa kaligtasan, habang nagmamadaling inuutusan silang tumakbo. Nasalo ni Lin Zishan si Shen Qinghan habang mabilis silang tinatangay ng tubig, at sinabing kailangan nilang makatakas agad para hindi sila maging pabigat na ikamamatay ng kanilang matapang na guro. Nang makitang mabilis na tumatakas ang kanyang mga target, agresibong pinalabas ng nakamaskarang Plague Doctor ang kanyang dambuhalang mga pulang baging at tumalon pasulong, desididong pigilan sila. Bago pa man niya sila maabot, buong husay na hinarang ng isa sa mga higanteng water dragon ni Modong-ji ang kanyang daraanan, at marahas siyang sinunggaban gamit ang dambuhala at matubig nitong mga panga. Halos hindi na makawala ang nakamaskarang lalaki mula sa kagat ng dragon, bagaman nakatakas, nag-iwan naman ng matinding sugat at pagdurugo ang napakalakas na atake. Habang lumulutang pa rin sa ibabaw ng nagngangalit na tubig, walang awang inutusan ni Modong-ji ang kanyang dambuhalang water dragon na ipagpatuloy ang mabagsik nitong pag-atake sa tumatakas na nakamaskarang Plague Doctor. Bigla na lang, lubos na nabigla at hindi nakapaghanda si Modong-ji nang marahas siyang polanan ng mga missiles ng higanteng pulang mech, na mula sa pangkat na inakala nilang kakampi, sa isang patraidor na patagong pag-atake. Direktang tumama ang mabibigat na missile sa ipinatawag niyang water dragon, na agad namang sumira sa dambuhalang anyong tubig sa pamamagitan ng isang nagliliyab na pagsabog. Habang kinokontrol ang nagtataasang pulang mech, marahas na idineklara ng taksil na nangungunang opisyal ang intensyon nitong patayin ang punong guro, kasabay ng pagpapakawala ng makina ng isang dambuhala at may sensing energy beam mula sa dibdib nito. Walang kahirap-hirap na tumagos ang sadyang mapanirang energy beam sa isa pa sa mga dambuhalang water dragon ni Modong-ji, na tuluyang nagwasak dito sa pamamagitan ng isang nakakabulag na pagsabog. Habang nakatayong dam-idepensa si Modong-ji sa gitna ng malalakas at umiikot na agos ng mga natitira niyang dragon, laking gulat nang natigil ang opisyal ng mapagtantong sa kabila ng kanyang matitinding pag-atake, nagtamo lamang ng maliliit na sugat ang kanyang matibay na kalaban. Habang naiipit sa malakas na kagat ng dambuhalang water dragon ni Modong-ji, pinagbantaan ng masked envoy ang nangungunang opisyal. Inutusan niya itong pasabugan ng backup energy ng mech nito para pigilan ang punong guro, kung hindi ay ipapapatay niya ang buong pamilya nito. Galit na nagngalit ang mga ngipin ng opisyal, bakas ang matinding paghihirap ng kalooban, ngunit napilitan siyang sumunod dahil hawak ng kulto ang kanyang pamilya bilang bihag. Sa kanyang malakas na half-dragon form, mabagsik na sumugod si Modong-ji sa gitna ng lumaragasang tubig patungo sa kanyang mga kalaban. Humihingi ng tawad sa kanyang mga nakatataas,
inactivate ng opisyal ang self-destruct ng kanyang nagtataasang pulang mech sakto noong sumugod si Modong G para umatake. Sumabog ang higanteng makina, na nagpakawala ng isang mapanirang pagsabog ng apoy at enerhiya na yumanig sa binahang lugar ng labanan. Nakalutang sa tubig, matinding napaso at umuusok ang half-dragon na katawan ni Modong G dahil sa malapitang pagsabog. Napamura na lang siya sa isip. Dismayado siya dahil masyadong mabagal ang kanyang regenerative healing para manumbalik ang kanyang lakas. Sugatan at wala ng oras, wala siyang nagawa kundi panuurin ang figure ng Masked Envoy na tumatalon palayo patawid sa malalayong sanga ng puno. Malaya na itong ipagpatuloy ang pagtugis. Sa kailaliman ng tubig, lumalangoy palayo si Lin Zishan habang karga-karga si Shen Qinghan. May halong takot niyang napagtanto na muli na namang nakakahabol ang malakas nilang kalaban. Napansin niyang kahit na itinatago ng kanyang camouflage ang sarili niyang presensya, naiiwan namang lantad si Shen Qinghan sa kalaban. Dahil napagdesisyon ng masyadong mapanganib kung mananatili silang magkasama, sinabihan ni Lin Zishan si Shen Qinghan na kailangan nilang maghiwalay. Plano niyang i-deactivate ang kanyang camouflage para magsilbing pain, at sadyang akitin ang atensyon ng kalaban para makatakas ang dalaga, isang mapanganib na estratehiya na tahimik namang tinanggap ni Shen Qinghan. Habang lumulutang sa ibabaw ng tubig, madaling nabisto ng Masked Envoy ang taktika ni Lin Zishan, at napagtanto nitong nagpapanggap na naman ang bata bilang pain para makatakas ang kasama nito. Dahil ayaw nang magpaloko muli, hindi pinansin ng Masked Envoy ang pain at ibinaon nito ang kanyang makakapal at madidilim na pulang baging sa baha para targetan ang tumatakas na dalaga. Sa ilalim ng tubig, mabilis na inabutan ng mga matinik na baging si Shen Qinghan. Marahas itong pumulupot sa kanyang mga bintit braso kaya lubos siyang nagulat sa biglaang pag-ambush. Hinublot siya ng mga baging mula sa tubig at itinaas ng mataas sa ere. Sa kabila ng nakakatakot niyang sitwasyon, binaliwala ni Shen Qinghan ang sarili niyang kaligtasan at desperadong sumigaw para sabihan si Lin Zishan na tumakbo palayo. Habang nakagapos si Shen Qinghan at may matulis na baging na nakadiin sa kanyang bibig, ginamit siya ng nakamaskarang Masked Envoy bilang bihag. Nagbigay ito ng ultimatum, inutusan nito ang nagtatagong si Lin Zishan na magpakita agad kung hindi ay papatayin niya ang dalaga. Marahas na umahan mula sa tubig sa ibaba, tumalon si Lin Zishan patungo sa madilim na kalangitan at matapang na inutusan ang nakamaskarang Masked Envoy na pakawalan si Shen Qinghan. Kaharap ang kalaban sa ere, huminto sa paglaban si Lin Zishan at sumuko. Nag-alok siyang sasama ng kusa sa kulto kapalit ng kaligtasan ng kanyang kasamahan. Dahil nakontento, ginamit ng Masked Envoy ang kanyang mga matinik na pulang baging para mahigpit na igapos si Lin Zishan. Mayabang nitong tiniyak sa binata na magpapasalamat din ito sa pagkakadakip na ito kapag nasaksihan na niya ang dakilang kapangyarihan ng mga Diyos sa headquarters ng Divine Plant Cult. Tinupad nito ang kanyang salita at pinakawalan si Shen Qinghan, hinayaan siyang mahulog sa binahang kagubatan. Habang nahuhulog, desperadong isinigaw ng dalaga ang pangalan ni Lin Zishan, at wala siyang nagawa kundi panuurin ang pagtangay ng nakamaskarang lalaki sa binata. Lumipad palayo ang Masked Envoy sa madilim na kalangitan, bitbit ang nakagapos na si Lin Zishan at iniwan ang wasak na dalaga. Habang lumulutang ng mag-isa sa tubig, umiiyak at patuloy na tinatawag ni Shen Qinghan si Lin Zishan. Ngunit bigla na lang, isang madilim at nakapanghihilakbot na presensya ang nagsimulang mabuo sa kailaliman ng tubig, nakakakilabot na bumubulong tungkol sa banal na parusa sa paglapastangan sa mga Diyos. Habang lumilipad palayo ang nakamaskarang Masked Envoy bitbit ang nakagapos na si Lin Zishan, isang biglaan at dambuhalang alon ng tubig ang sumambulat mula mismo sa ibaba nila. Marahas na pumailan lang ang tubig sa kalangitan, na lubos na ikinagulat ni Lin Zishan nang mapagtanto niyang pamalya ang kanyang danger perception ability na magbigay ng babala tungkol sa paparating na banta. Mabilis na bumuo ng isang dambuhalang ipu-ipo ang rumaragasang tubig na lumamon pareho sa Masked Envoy at sa bihag nito. Kinaladkad sa kailaliman ng tubig, nanatiling nakulong si Lin Zishan sa nakakadurog na pagkakapulupot ng mga matinik na pulang baging. Gayunpaman, habang lumulubog siya, bigla siyang nakaramdam ng isang mahiwagang puwersa na tumutulak sa kanya paitaas, na walang kahirap-hirap na bumasag sa kanyang mga gapos at nagpalaya sa kanya. Itinulak ng hindi kilalang kapangyarihang ito, biglang umahan si Lin Zishan pabalik sa ibabaw ng nagngangalit na tubig. Laking gulat niya nang makitang nagmamadaling sumugod patungo sa kanya si Shen Qinghan, tumatakbo sa mismong ibabaw ng malalaking alon. Dahil sa matinding ginhawa, napayakap siya ng mahigpit sa binata habang lumuluha,
nagpapasalamat na nakaligtas ito. Habang ligtas siyang yakap-yakap, napagtanto ni Lin Zishan na ang mahiwagang kapangyarihan ng tubig na nagligtas sa kanya ay hindi galing sa saklolo ni Principal Mo Dongji, kundi direktang konektado sa mismong abilidad ni Shen Qinghan. Sakto namang umahan mula sa tubig ang nakamaskarang Masked Envoy. Sa matinding galit, lumutang ang Masked Envoy sa ere at nagpakawala ng dambuhalang bugzo ng kanyang makakapal at matinik na pulang baging, galit na sumisigaw na napilitan siyang umabot sa ganitong sukdulan dahil sa kanyang kalaban. Nakatayong nakaharang para protektahan si Lin Zishan, kinontrol ni Shen Qinghan ang nagliliwanag na tubig sa paligid niya at palaban na idineklarang hinding-hindi niya hahayaang kunin ng Masked Envoy ang binata. Sa isang desperadong ganting atake, naging nakapandidiri ang anyo ng Masked Envoy nang biglang tumubo ang maitim at malamang na pakpak mula sa kanyang likuran habang bumubulusok siya pababa direkta kay Shen Qinghan. Bilang tugon, nagtaasan ang mga dambuhalang haligi ng tubig mula sa umuugong na karagatan, nahugis malalaking kamay na samalo at hamarang sa bumubulusok na miyembro ng kulto. Marahas na dinurog ng mga higanteng kamay na gawa sa tubig ang Masked Envoy gamit ang napakalakas nitong puwersa. Naipit at duguan mula sa mapanirang pag-atake, desperadong nagmakaawa ang kaunang Masked Envoy para sa kanyang buhay. Sa maling pag-aakala na si Principal Mo Dongji ang kanyang kinakalaban, nag-alok siyang ibunyag ang nakatagong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng mga anak ng punong guro kapalit ng awa nito. Nabigla sina Lin Zishan at Shen Qinghan sa biglaang pag-amin na ito, habang tahimik namang napaisip si Lin Zishan kung ano kaya ang lihim na katotohanan ito. Subalit, muling umapaw ang mahiwagang tubig na nagliliwanag ng matinding asul na enerhiya, at tila ba wala itong balak na tumigil. Habang matamang nakatitig sa tubig, nanlaki ang mga mata ng Masked Envoy sa matinding takot ng tuluyan niyang mapagtanto na hindi pala si Principal Mo Dongji ang kanyang kalaban. Ngunit bago pa man niya maibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng kapangyarihang umaatake sa kanya, walang awang dinurog siya ng anyong tubig sa huling pagkakataon, na tuluyang pumuksa sa kanya. Nakatayong ligtas si Lin Zishan habang yakap-yakap si Shen Qinghan, gulat na nakatingin sa ibaba sa nagiba ang anyo at walang buhay na bangkay ng mataas na opisyal ng kulto na nakalutang sa mga alon. Habang pinoproseso niya ang biglaang pagkamatay ng malakas na kalaban, tinanong siya ng kanyang sistema kung nais ba niyang lamunin ang bangkay. Nang iabot ni Lin Zishan ang kanyang kamay para hawakan ang bangkay ng talunang Masked Envoy, agad na sinipsip ng kanyang sistema ang napakalaking life essence ng kalaban, na nagpataas ng husto sa kanyang plant control at spiritual attributes. Bilib na bilib siya kung paanong ang ganoong kalakas at bihirang rare level na eksperto ay napaslang ng walang kahirap-hirap at hindi man lang nakalaban. Ang lahat ng ito ay dahil sa mahiwagang kapangyarihan ni Shen Qinghan. Hindi nagtagal, dumating ang ganap ng nakarecover na si Principal Mo Dongji sa kanyang half-dragon form at nagtanong kung nasaan ang elder ng kulto. Dahil piniling protektahan ang lihim ni Shen Qinghan, nagsinungaling si Lin Zishan at sinabing hindi niya nakita ang nakamaskarang lalaki. Tinanggap naman ni Mo Dongji ang kanyang sagot at hindi na nagtanong pa. Maya-maya pa, dumating na rin sa wakas ang armadong rescue fleet ng military district, na pumuno sa kalangitan ng mga aircraft at mga armadong sundalo para ligtas na ilikas ang mga estudyante at mga guro. Kinalaunan, sa loob ng isang pasilidad ng militar, pinag-usapan nina Officer Yao Muang at Mo Dongji ang magulong insidente. Binanggit ni Yao na ang mga Fox Demon ay karaniwang nananatiling neutral sa sarili nilang mga teritoryo at bihirang bumisita sa Earth, kaya napagtanto niyang sadyang pumunta ang mga demonyo para maghanap ng isang cultivation vessel at tinarget nila si Lin Zishan. Habang nakasandal sa kanyang upuan, inamin ni Yao Muang na naguguluhan siya. Napansin niyang bagaman isang henyo si Lin Zishan, mas marami pang mas magagaling at talentadong individual sa Origin Land, kaya nakapagtataka na isang lubos na pinag-aagawang Fox Demon ang partikular na pumili sa kanya. Isinantabi muna ang usapan tungkol sa Fox Girl, seryosong samandal paarap si Mo Dongji at hininga ng update si Yao Muang tungkol sa panloob na krisis ng military district. Kalmado namang humigop ng tsa si Yao Muang, at ibinunyag nitong tuluyan ng nasupil ang pag-aaklas ng mga nagpapanggap na miyembro ng kulto. Masaya niyang idinagdag na matagumpay nilang nalantad at napuksa ang 47 na mga deep cover cultists, na epektibong naglinis sa buong military base sa isang napakalaking tactical na tagumpay. Biglang naging mabagsik ang ekspresyon ni Mo Dongji. Tiningnan niya ng masama si Yao Muang at galit na hiningi ang katotohanan, kung sadyang ginamit ba ng militar ang outdoor training exam ng mga estudyante bilang pain sa isang planedong operasyon para lang palutangin ang mga nakatagong espiya.
Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.